Kung nakapag-open ka na ng stock market account at naghahanap ka na ng mga stocks na paglalagakan mo pero kinakabahan ka at napapaisip ka baka maling stocks yung mabili mo, mag-stop ka muna. Panoorin mo muna itong video na ito para magkaroon ka ng malawak na idea kung paano magsisimula. And also tapusin mo itong video na ito para mapabilis ang iyong learning curve sa pag-invest sa ating merkado. So now let me tell you a story about sa journey ko. Nung nag-uumpisa ako sa pag-i-invest, ako'y kinakabahan din kasi ako yung kauna-unahang investor sa pamilya namin and wala akong kaalam-alam sa pag-i-invest. And ang naging sandalan ko lamang ay mga libro, e-books, and also mga YouTube videos. And also sumasali din ako dati, sobrang dami kong sinalihan na community. Majority ng mga sinalihan kong community dati ay mga noise lamang yung aking nakuha. Screenshot na kanilang portfolio, may mga green, red, parang Christmas light yung nakikita ko na. During that time, nagkaroon akong self-doubt na parang ang bobo-bobo ko kasi sila lumalaki yung kita or malalaki yung kita. Ako parang walang nangyayari sa investment ko. And meron ako isang kaibigan, meron siyang sinabi na until today, hindi ko makakalimutan. So, ang sabi niya, instead na mag-research ka ng maraming kumpanya, ang gawin mo, mag-focus ka lamang sa isang stock o isang kumpanya na i-research mo. And then, nung una, hindi ako naniwala kasi bakit ako mag-focus sa isang kumpanya and dami naman pwedeng i-research dyan. Then, dun ko na-realize na tama siya. Kapag re-research ko ng kumpanya, dun ko na-realize na nagkakaroon ako ng malaking conviction sa mga nire-research ko. And dito ko rin nakuha yung mga ina-apply ko today sa aking investment. So, in this video, I will share the exact beginner-friendly approach kung paano magre-research ng isang kumpanya. And dito sa video na ito, ipapakita ko rin sa inyo kung paano gumagalaw ang PSE. And also ipapakita ko rin dito kung paano lumalago ang ating pera and paano mag-build ng wealth step by step. Mag-stay ka lamang until the end of this video kasi ipapakita ko sa iyo kung paano natin malalampasan yung mga self-doubt natin sa ating sarili sa pag-i-invest sa ating market. Now, before we continue, so let me quick share something important. Kung seryoso ka na maging dividend investor, you don't have to do it alone. So that's why I created PSE Warrior. Ito yung platform na build para sa mga Filipino investor na gusto mamasa yung investing dito sa ating bansa. Dito sa loob ng website, mayroong mga guide, tutorials, and mga strategies na design para sa mga beginners. So tingnan mo na lamang ito as a shortcut para maiwasan mo yung trial and error sa investing. Because the truth is, knowledge is power, but only if you apply it with right strategy and right support. Karamihan ng mga nagsisimula mag-invest sa stock market, yung unang gusto nilang pag-aralan ay yung mga most trending stocks, most exciting stocks, and yung mga latest hype stocks sa mga social media. Pero ito yung pinaka-twist para sa mga nag-uumpisa pa lamang mag-invest. Yung first stock ay hindi dapat yung pinaka-fastest, hindi yung pinaka-trendiest, or mga most talk about sa community. Para sa akin, ang una mong pag-aralan ay yung mga simplest stock. That's why yung mga seasoned investors laging sinasabi sa mga beginners na yung pag-aralan mo muna yung mga example stocks like BPI, Jollibee Foods Corporations, and many company nakikita natin sa pang-araw-araw natin na gawain. Now, sa example natin ay ang BPI, ang Bank of the Philippine Islands. Now, ang tanong, bakit ko ito napili? Kasi kung titignan natin, ang BPI is hindi siya gaanong kabilisan, hindi rin siya gaanong kabagal. So, para bang ang BPI is a kind of stock na para bang tinuturuan tayo magbasa ng ABCs ng stock markets pero hindi tayo na-overwhelm. Example natin, ang company is stable and also ginagamit ito natin sa pang-araw-araw natin na pamumuhay. And every Filipino knows a BPI branch. Naandyan yung mga ATM machine nila, pwedeng mag-loans or payroll account. So ito yung mga kumpanya na lagi mo nakikita sa mga busy na lugar. So naturally, it is easier to understand. And the moment na pag-aralan mo as a beginners yung mga stocks like this, and yung tingin mo at takot sa stock market ay unti-unting nababawasan. And dahil dito nagkakaroon ka ng paunti-unting familiarity sa stock market. Minsan yung iba sa atin ayaw nang maalala yung unang stocks na napili natin kasi mali tayo nang napasok or mali tayo nang nabiling stocks. Ngayon ibibigay ko sa iyo yung 3 emotional traps kung bakit karamihan kapag tayo nagsisimula mag-invest, kadalasan mali ang ating mga pinapasok na stock.
So yung una ay ang fear of losing money. So ironically, itong emotional trap na ito, pangkaraniwan nangyayari sa mga nag-uumpisa pa lamang mag-invest sa ating market or kinakapa pa lamang ang ating merkado because takot tayong maubos or mawala ang ating perang mga pinaghirapan. So that's why yung mga nag-uumpisa pa lamang mag-invest, instead na pag-aralan yung kumpanya, dahil nga sa takot na mawala ang ating pera, ang nangyayari ay nakikinig tayo sa mga ibang tao ay yung mga post sa community. Kaya minsan nakakapili tayo ng mga stocks na random lamang na nakikita natin, and that's why minsan nakakakuha tayo ng mga hype lamang na stocks sa ating investment. So kaya naman instead of studying yung stocks na napili natin, ang ginagawa na lamang natin ay nagagamble tayo nang hindi natin nalalaman because of this emotional trap. Number 2 is yung fear of missing out or yung FOMO. So pangkaraniwan ito naririnig natin sa mga community and may mga nagpo-post na isang company na lumilipad na and marami nagpo-post na pasok na tayo dito kasi lumilipad na yung company. Ikaw na nag-uumpisa pa lamang sa pag-invest, natatakot ka, kaya ang ginawa mo, nag-invest ka rin dito sa mga kumpanya kasi marami yung nag-invest. Ang hindi mo alam, bumili ka pala sa pinakamataas na presyo ng kumpanya. And suddenly, mga ilang araw lamang bumagsak na ang presyo nito. Minsan kapag nangyayari ito sa mga investors, ang iba ay nagki-quit na. Kaya kung mapapansin mo, may mga ibang tao, pag sinabi mong stock market, ang una agad na sinasabi nila ay scam yan. Pero guys, para sa akin, ang pinaka-scam ay hindi ang stock market, kundi yung bad timing mo doon sa pagbili. So yung number 3 na emotional trap ay yung rush mindset. So karamihan ng mga nagsisimula mag-invest, ang unang hinahabol ay yung bilis na umakyat ang kanilang investment. Pero not knowing, nalalaktawan nila yung stability. Mas maganda pa rin na slow but stable yung pag-angat ng iyong investment. Mas okay yun. Sa mabilis sa pag-angat ng investment pero kinabukasan, bagsak na naman ang iyong investment. So para sa akin, maihahalin tulad natin ito sa isang relationship. Kung irarush mo ang relationship, anong mangyayari at the end, magkakaroon lamang tayo ng heartbreak. Kaya naman kung na-heartbroken ka sa unang stocks na napili mo, you start your journey with the pain. Pero kung nakapili ka ng simple na tamang stocks, nakapag-umpisa ka na ng mayroong clarity sa pag-invest. Ang Philippine Stock Exchange is simpler than most people think. Now let's break it down using a question. Would you buy a piece of a business if you truly understand how it earns? Because ayan ang katotohanan sa stock market. Every ticker symbol is a slice of real business with real employees, real cash flows, and also real customers. So sa madaling salita, ang Philippine Stock Exchange ay para itong mall na kung saan binebenta yung slice of a business. So dito sa loob ng PSE, yung mga investors ay nakakabili ng shares and yung mga companies na nasa loob nito ay nakakapag-raise ng capital and yung presyo ng mga bawat kumpanya ay gumagalaw depende sa demand nito. At ang ating index naman, ang pinapakita naman nito ay kung gaano ka-healthy ang ating ekonomiya. The Philippine Stock Exchange is the only equities exchange in the country. It is one of the oldest stock exchanges in Asia, tracing its roots from the establishment of the Manila Stock Exchange in 1927 and the Makati Stock Exchange in 1963. The two exchanges were unified in 1992 to form the PSE we know today. It currently maintains a trading floor at the PSE Tower in Bonifacio Global City, Taguig City. The PSE is a venue for companies to raise capital for business expansion. The PSE also serves as the marketplace for investors looking for equity-based financial instruments. It helps investors build their wealth as stock investments have the potential to grow over time. Investors make money in the stock market through price appreciation and dividends. The PSE helps maintain a fair and transparent market through its continuing disclosure requirements for listed companies. Kapag nakakapag-aral ka na ng mga kumpanya, dito mo malalaman kung paano gumagalaw ang ecosystem sa capital market. And kapag naiintindihan mo na ito, doon mo marirealize na ang stock market ay hindi casino, but a marketplace para sa mga businesses. Kung ipaprioritize natin yung mga tahimik at simple na stocks, ay natuturuan tayo nito kung paano mag-research ng fundamentals.
While kung ang bibigyan natin ng focus ay yung mga puro hype stock, tayo ay natuturuan nito kung paano maging emotional lamang. So think of it this way, yung mga stable stocks ay natuturuan tayo nito kung paano maging patience. Yung mga blue chip stocks ay natuturuan tayo nito kung paano mag-isip ng long-term thinking. While kung ipapriorities naman natin yung mga dividend stocks, natuturuan tayo ng consistency. Ang mga bank stock naman ay natuturuan tayo kung paano gumagana yung pera. While ang mga hype stock, natuturuan tayo magpanic, regret, and also yung mga poor decision making, dito natin yan nakukuha sa mga hype stock. Now, you have to understand this. Simplicity is not boring. Simplicity is clarity. And clarity ay ito dapat yung kailangan ng mga nag-uumpisa pa lamang mag-invest dito sa ating bansa. So kung nagsisimula ka na mag-study ng mga stocks, so sa example natin ang BPI, papalawakin lamang natin ng kaunti. Kapag nagkakaroon tayo ng malalim na kalam, hindi na tayo yung nanguhula lamang ng pipiliin ng mga kumpanya. Because you already know the ecosystem of a company. So for example natin itong bank stock, so paano nga ba sila kumukuha ng revenue? Nanggagaling pala ito sa interest na kanilang loans, service fees nila, and also corporate accounts, and credit card revenue. So ibig sabihin kapag ganito na yung pagre-research mo ng kumpanya, nagkakaroon ka na ng familiarity sa nire-research mo. Kapag nagkakaroon ka ng familiarity, nababawasan na yung pagiging matatakutin mo sa pag-i-invest sa stock market. Karamihan ng mga natatalo at nagki-quit sa pag-i-invest, ang lagi nilang sinasabi, ang market ay sobrang risky. Pero ang katotohanan, they fail because of their behavior, not because of the stock market. Now let's break down the 5 biggest behavior traps na silently pinapatay ang iyong portfolio. So number 1 ay yung panic selling during dips. So ibig sabihin, kapag bumagsak ang market ng 5, 10 o 20%, karamihan ng mga investors ay lumalabas na agad. Pero kung tatanungin mo yung mga successful investors o magbabasa-basa ka ng mga libro nila, ang lagi nilang sinasabi, volatility is the price you pay for long-term growth. Based sa history ng ating ekonomiya, ang dami ng pinagdaanan nito, and makikita mo naman, the market will always recover. So number 2, buying only when it feels safe. So nang ibig kong sabihin, kapag mataas na yung market, ang lakas ng confidence ng karamihan. And lagi sinasabi, okay, it's time to buy kasi sobrang confident na ako dito. But when the market is low or bumabagsak ang merkado, karamihan ang sinasabi, I'll wait, I'll stay out in the sideline, hayaan ko munang bumagsak yan, antayin ko munang gumanda ang ekonomiya. So sa mga sentence na ito, dito mo makikita na karamihan bumibili kapag mataas at kapag mababa na yung presyo, ayaw nilang bilhin, which is the exact opposite of how to build wealth. So yung number 3 ay yung FOMO stock. Anong ibig ko sabihin? So ito yung mga stocks na nakikita natin sa mga group communities na nire-recommend, hina-hype. But here's the truth na ayaw marinig ng karamihan and marami nagkikriticize. Kapag narinig mo na sa social media yung isang stock, ang ibig lamang sabihin yan, late ka na pumasok. So number 4, no timeline, no strategy, no plan. So karamihan na nagsisimula mag-invest, wala silang clarity on number 1, kung bakit sila nag-i-invest. Number 2, gaano sila katagal mag-i-invest. Number 3, ano yung gagawin nila kapag bumagsak yung market. Number 4, gaano kalaki yung kaya nilang i-tolerate na risk sa kanilang portfolio. So kapag wala kang plano, madali ka lamang matakot sa up and down ng market. Number 5, behavioral traps. Investing sa race, which is hindi dapat. Warren Buffett became billionaire at age 56, not 20, not 30. Investing is a decade long-term game, not sprint. Based sa pag-aaral natin sa mga past video, makikita mo doon na ang market crash ay normal lamang talaga sa ating ekonomiya or sa pangkalahatang stock market. Nagkakaroon talaga ng cycle yan. Pero ang market crashes is not a matter of if, but it is a matter of when. So karamihan ng mga matatalinong investors ay hindi nagpapadala sa takot kapag bumabagsak ang presyo ng mga stocks dito sa ating bansa. Instead na kahit wala pang market crashes, ay talagang nagpe-prepare na sila. Based sa mga pag-aaral ko sa mga successful investors, ito yung mga katangian na napansin ko sa kanila. Number 1, ay nag-i-impok sila ng cash. Kasi when the time na karamihan ay nagpapanik na sa pagbagsak ng merkado or ng stock price,
Yung mga successful or smart investor naman, naka-ready yan para paglagakan yung mga bumagsak na presyo na magagandang company. So ibig sabihin makukuha nila ito sa mababang presyo or in short, so makukuha nila ito sa discount price. Number 2, nakatangian ng mga successful investor, yung kanilang long-term plan ay talagang lagi ang ina-apply. Instead of reacting emotionally, they trust their number 1 is strategy, their timeline, and also their risk level. Kasi naiintindihan ng mga successful investor yung short-term pain na naranasan natin today, ito ay magbubunga ng long-term growth sa kanilang portfolio. Number 3, ay nire-review nila ang kanilang portfolio but hindi sila nag-overreact. So karamihan ng mga nababasa ko sa mga libro nila, nire-review nila ang kanilang portfolio but hindi nila masyadong ginagalaw ang kanilang positions. They adjust based on data, hindi dahil sa takot. So ngayon kung ikaw ginagawa mo itong 3 katangian na to, possible malaki ang tsansa na maging successful ka rin sa pag-invest sa ating merkado. Ito yung katotohanan na kakaunti lamang dito sa ating bansa ang pinag-uusapan nito. You don't get rich because the market is perfect. You get rich because you stay long enough sa market. So based sa pag-aaral, karamihan ng mga nagiging successful sa pag-i-invest ay walang matataas na IQ at hindi rin lagi nakakakuha ng perfect timing, and also wala ding snowball para ma-predict yung future. Karamihan ng mga nagiging successful ay mayroong patience, discipline, and consistency. Sa investing, hindi mo kailangan maging genius para maging successful. Ang kailangan mo lang huwag kang mag-quit kahit na sobrang hirap ng situation natin ngayon, especially today na sobrang bagsak ng ating ekonomiya. Kung ngayon ikaw ay natatakot sa pag-i-invest dahil sa situation natin ngayon, isipin mo lamang lagi ito. Tatalo ka lamang sa pag-i-invest kapag nag-sell ka emotionally, nagpanic ka, and nag-quit ka today sa pag-i-invest, and also tinatrato mo ang investing na parang nagsusugal. Pero kung ang disposition mo today na andito ka sa market because nag-invest ka for the long game and also bumili ka ng mga kumpanya na magaganda, ibig sabihin you buy quality assets and also you keep learning. Sa panahon natin ngayon, instead na magpadala ka sa noise na nangyayari sa atin, you have to learn. Then kung ito yung disposition mo today or ito yung iniisip mo, mas malayo na yung gap mo compare sa karamihan ng mga investors na nag-i-invest. May mga panahon talaga dito sa ating market, sometimes hindi natin maintindihan, uncertain, confusing, unpredictable, and also very scary ang ating market. But para sa akin kasi, yung uncertainty na nangyari sa ating bansa, hindi ito isang signal para mag-stop tayo. Para sa akin, today, ito isang signal para palakasin natin pa ang ating strategy sa pag-invest sa ating merkado. So today sa section na ito, ibabahagi ko sa inyo kung ano yung lagi kong ginagawa sa panahon ng puro ingay ang nangyayari sa ating merkado. So number 1, nag-zoom out ako. Anong ibig ko sabihin? So instead na tumingin ako sa daily movement ng ating merkado, which is nagiging chaotic yan kapag dito ko lamang tayo nakatingin. Ang ginagawa ko, tumitingin ako sa ating merkado 3, 5, 10, or 20 years kasi dito isa lamang ang makikita mo. Ang ating merkado in the short term, kung titignan mo lamang yan, sobrang ingay talaga. Pero kung titignan mo ito in the long run, makikita mo na sobrang unstoppable ng ating market. So, kailangan mo mag-zoom out, think, and huminga ka ng malalim. And also, kailangan mong maging busy sa ibang bagay. So, instead na tignan mo araw-araw yung market, why not mag-focus ka muna? Kunyari, meron kang trabaho, meron kang kailangang gawin. So doon ka muna mag-focus kaysa dito sa market. So ang ginagawa ko, talagang nililibang ko ang aking sarili sa ibang bagay. For example, nakafocus ako sa isang business muna today. So dito lamang ako nagpo-focus. So during that time, ang aking utak doon lamang nakafocus sa situation na yon about sa business. And also, ikaw naman nagtatrabaho, focus ka naman sa trabaho mo or sa mga ibang side hustle mo. Kasi habang chaotic ang market, nagbibuild ka ng ibang assets para kapag tumubo na yung assets or nagkaroon na ng earnings ang ibang assets na meron ka, ay pwede mo na ipanglagak habang bagsak ang ating merkado. Diba? Kung titignan mo, parang ang gandang strategy yung ginagawang ganito. Mag-zoom out ka lamang muna today. So number 2 na ginagawa ko, ay nire-revisit ko lagi yung aking why. No? So lagi ko sinasabi sa aking sarili, bakit nga ba ako nag-i-invest? Para saan itong pinaglalagakan ko?
And ano nga ba yung binibuild ko today para sa future ko? And also lastly na tinatanong ko sa sarili ko, kung sobrang hirap ng situation natin today, kung mag-give up ako, ano yung mga possible na mangyayari? Okay? Actually guys, itong pagre-revisit mo lagi sa mga why, hindi lamang to applicable sa investing. Ito ay applicable din sa mga importanteng decision na gagawin mo sa mga ibang bagay. Kasi para sa akin, yung why mo talaga sa pag-i-invest or anything ay isa sa pinaka-importante kaysa sa candlestick, sa fluctuation ng ating market, and also sa pagbagsak ng merkado natin. And number 3 na ginagawa ko, control what you can control. Anong ibig kong sabihin? Kasi sa ating merkado, hindi mo kayang makontrol kung ano yung nangyayari sa market swings, no? At hindi mo rin kayang i-control yung global news at hindi mo rin kayang i-control ang ibang tao kung ano yung dapat nilang gawin at also ano dapat nilang sabihin para sa'yo. Pero pwede mo makontrol ang iyong mindset, ang iyong patience, ang iyong contributions, and syempre ang risk management and also yung ability mo na mag-aral sa panahon natin today. So para sa akin, nagpo-focus lamang ako sa situation na kaya kong kontrolin, which is ang sarili ko. And also, lagi ko rin sinasabi, focus on the controllables because dito minsan nagsisimula ang ating power. So there's a reason kung bakit small percentage lamang yung naging successful sa stock market. It is not luck, it's not privilege, it is not talent. It's all about mindset. And dito sa section na ito, isi-share ko sa iyo yung mindset ng mga winners pagdating sa investing. And also, dapat ma-develop mo rin ito. Number 1, they accept volatility. Karamihan ng mga nagsisimula sa pag-i-invest, pag sinabing volatility, there's something wrong doon sa market. Pero yung mga seasoned investors, nakikita nilang volatility as a normal part of a journey. And ito isang sinyalis ng ating merkado ay buhay. And also ito isang daan para sa future profit ng mga investors. So sa madaling salita, they don't fear volatility, they understand it. Number 2, they think in decades, not in days. So kung ang iniisip mo lang ngayon ay short-term volatility, marahil nararamdaman mo yung panic sa iyong sistema. Pero kung ikaw ay nakatingin sa malayo at long-term thinker ka, ang nararamdaman mo ay prosperity. So sa madaling salita, in every dips na nangyayari sa ating merkado, in a short-term volatility, mas less painful ito kasi kung tinitignan mo lagi 10, 20 or 30 years, nararamdaman mo na mas magaan ang iyong pakiramdam over the long run. So number 3, they don't compare their journey with the others. So anong ibig kong sabihin? Minsan may mga nauna sa atin mag-invest, minsan may mga tao na mabilis kumita compare sa iba at minsan naman nakakahanap yung mga iba na mga trending stocks. Pero yung mga matatalino mag-isip, laging naiintindihan ang situation nito. You're not competing with anyone, you're building your future. Number 4, tinatrato nilang investing na skill, hindi ito sugal. So sa madaling salita, skill can improve over time while gambling is depends on chances. So ang ibig sabihin, the more you learn, the better you become, and also the less you fear the market. After ko mabahagi yung mga information about sa investing, ang susunod mo na gagawin pagkatapos mo mapanood ang video na ito, number 1 is reassess mo ang iyong financial goals. And gaano kalaki ang kailangan mo sa pag-invest, and also ang pinaka-importante, kailan mo kailangan yung pera. Dahil dito sa mga question na ito, magkakaroon ka ng guide kung ano yung decision na gagawin mo. Number 2, build or adjust your investment plan. Now, ang ibig ko sabihin, yung plan mo o yung goal mo ay dapat hindi ito complicated. Dapat ito ay very clear kung ano yung gusto mong gawin. Dito sa step 2, kailangan mo ng timeline, yung contribution strategy mo, emergency fund, diversification, and also yung rule mo kapag bumabagsak ang ating merkado. Kasi para sa akin, clarity beats emotions and also a plan beats panic. Number 3 na kailangan mo, commit to consistency. Ang ibig ko sabihin, kahit small amount lamang today na itatabi mo sa pag-i-invest, pero kung gagawin mo ito na consistent, ito nakakapag-build pa rin ng wealth over time. Hindi mo kailangan maglagay agad ng 20,000 a month, 100,000 a month, kung yung ano lamang yung kaya mo na itabi na hindi ka masasaktan ng financial na decision na ginagawa mo. Ang importante ay very comfortable ka kung ano yung nilalagay mo sa iyong investment.
Kasi over time, kung consistent ka naglalagay, it adds up your investment. Number 4 na kailangan mong gawin, keep learning, especially sa situation natin today. Karamihan ng mga nagsisimula pa lamang sa pag-i-invest, kapag nakabili na sila ng unang stocks nila, tapos na, hindi na sila mag-aaral. Doon na natatapos. Pero yung mga successful investors, ito pa lamang yung umpisa ng kanilang journey. So kailangan natin matuto ng matuto. And even today, aaminin ko sa inyo, nagbabasa pa rin ako ng mga libro and mga newsletters ng mga successful investors. Kasi sabi nga, if you want to become successful in anything in life na gusto mong gawin, learn only from the best. So in every video na napapanood mo, in every newsletter na nababasa mo, and also in every mistake na nare-review mo, ito nakakatulong para makapag-gain ng knowledge over time para sa iyong long-term advantage. This is Pessy Warrior na lagi nagpapaalala, invest wisely, and see you on the other side.